ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi na bago na may hidwaan o distansya sa enerhiya ang mga ex at ang kasalukuyang karelasyon. Laging may kompetensya sa kung sino ang mas minahal o kung sino ang mas karapat-dapat. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang makaalita ng ex ng iyong karelasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Hilda, edad 50. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang nabuong pagmamahalan sa pagitan namin ng nakarelasyon kong si Ruel. Mas matanda ng 5 taon sa akin. Isa na akong biyuda bago ko pa makarelasyon si Ruel. 25 anyos ako nang biglang pumanaw ang asawa kong si Banjo. Siya ang una kong nakarelasyon. Siya ang una kong inibig. Wala kaming naging anak dahil nasa unang taon pa lamang kami ng pagsasama nang siya'y bawian ng buhay. Kaya laking hirap para sa akin na makalimot sa nangyari. Ang bata kong nabiyuda. Wala man lang kaming anak na makakasama ko sana noon habang nagluluksa. Mag-isa kong ginapang ang pag-move on, Papa Dudut, mula sa kamatayan ng asawa ko. Inabot ako ng 5 taon marahil bago ko tuluyang natanggap na patay na si Banjo. Pero hindi ibig sabihin noon ay nakipagrelasyon ako. Ilang beses na akong inudyukan ng mga kakilala ko na maghanap na ng mapapangasawa ko habang bata pa lamang ako. Pero pilitin ko man ang aking sarili, hindi ko pa rin magawa yon. Inisip kong si Banjo na ang una't huling lalaking iibigin ko. Natanggap ko na ngang tatanda na lamang akong dalaga. Pero nagbago ang lahat ng pananaw ko sa pag-ibig nang makilala ko si Ruel. Nakilala ko siya habang nagtitirik ako ng kandila sa isang simbahan. Nagdarasal ako noon ng taimtim at hindi ko na malaya na nakatitig na pala si Ruel sa akin. Pagmulat ng mata ko ay nagulat na lamang ako dahil matamis ang ngiti niya sa akin. Kung sa ibang tao ay baka naggalit na ako. Pero may kakaibang karisma si Ruel kaya napangiti na rin ako. Pagkatapos noon ay nagpakilala siya. Sinabi ko rin ang pangalan ko. Mabilis kaming naging komportable sa isa't isa. Inaya niya ako magkape at pinagbigyan ko naman siya. Yun na nga ang simula ng pinagdasal ko sa tinirik kong kandila. Ang may pumasok na tao sa buhay ko na magbibigay muli ng kulay at saya sa buhay ko. Naalala mo pa ba nung una tayong nagkakilala? Paano ko ba makakalimutan? Buwan-buwan ata pinapaalala mo sa akin. Ayaw mo ba? Kasi gusto ko lang namang maalala lagi. Masyado ka palang sentimental, no? Akala ko kami mga babae lang ang ganun. Nagiging sentimental ang isang lalaki kapag napaibig ng todo ng isang babae. So tanggap mong napaibig kitang todo? Walang halong pambobola. Pero ikaw ang pinakaminahal ko sa lahat ng mga babaeng dumaan sa palad ko. Mukhang napakarami ng babaeng dumaan sa palad mo. Mukhang pati sa talampakan mo may dumaan din. Pinagseselosan mo ba ang mga babae sa nakaraan ko? Hindi naman. Kaya lang parang ang dami mong minahal noon. 3 lang ang nakarelasyon ko noon. Yung unang nobya ko, kaklase ko nung high school. Yung ikalawa naman, nakilala ko sa probinsya namin. Panandalian lamang yun. Buong summer lang kami nagkaroon ng relasyon. At ang pangatlo? Si Marilyn, ang napangasawa ko. Nakwento ko naman na dati sa'yo, di ba? Hindi buo. Ay, baka pagsilosan mo ha. Kayong mga babae, laging may issue sa mga ex namin. Ikaw ba walang issue sa dating asawa ko? Ano pang i-issue ko ron?
nakakasabong na niya si San Pedro sa langit. Pinaubaya ka na niya sa akin. Balikan natin si Marilyn. Magkwento ka tungkol sa inyo. Basta hindi to pagmumula ng away natin, ha? Alam mo namang mahina ako sa pagtatalo. Hindi nga. Gusto ko lang talagang malaman kung bakit hindi kayo nagkatuluyan. Kasi darating ka pala. Hindi mo maliliko ang usapan sa pangbobola, ha? Oo na, ikaw talaga. Sa kolehiyo kami nagkakilala. Nagsimula kami bilang magkaibigan. May mga niligawan ako noon pero di naman ako nagustuhan. Tapos napansin ko na okay naman si Marilyn. Mabait at maganda. Maganda rin naman ako, di ba? Nagsisimula ka na atang magselos. Wag na lang natin tong ituloy. Hindi ako nagseselos. Gusto ko lang manggaling sa'yo na maganda rin ako. Abay, may nagsabi bang pangit ka? Baka lang kasi hindi ka nagagandahan sa akin. Ikaw ang pinakamaganda. Mas maganda kaysa kay Marilyn? Oo naman. Mas minahal mo ko kaysa kay Marilyn? Aba oo. Kung totoong mahal mo ko, ituloy mo ang kwento mo. Ay nako, kayong mga babae talaga. Ang hilig manghalungkat ng nakaraan. Hindi ko naman nahalungkatin lahat. Yung mga importanteng detalye lang. Yung makakatulong para makilala kita. Makilala ako o makilala si Marilyn? Pareho. Naging magkarelasyon na kami pagkatapos namin sa kolehiyo. Nabuntis ko siya agad. Agad-agad? Hindi naman sinasadya yun. Pareho kaming lasing galing sa isang graduation party ng kaibigan. Tapos? Tapos, napilitan kaming magpakasal kasi pulis ang tatay ni Marilyn. Natakot ako syempre. Saka para na rin sa ikabubuti ng anak namin. Gaano katagal kayo nagsama? 10 taon. Tapos umayaw na rin kami pareho. Marami kaming di na pagkakasunduan. Tapos di pa namin kayang i-handle yung anak naming may espesyal na pangangailangan. Kaya mas lalo kaming nalayo sa isa't isa. Hindi ka ba nangihinayang na nagkahiwalay kayo? Nung una, oo. Sino ba namang gustong mahiwalay? Saka naaawa ako sa anak namin. Kaya gusto ko sanang hindi kami magkahiwalay. Pero ayaw na talaga ni Marilyn. Wala na rin ako nagawa. Kung babalikan ka niya ngayon, tingin mo… Hindi ako babalik sa kanya. Andito ka na. Sapat ka na. Napatitig ako sa mga mata ni Roel nang bitawan niya ang mga salitang yon. Mga salitang nagdala ng kakaibang saya at kilig sa puso ko. Hindi ko yon pinahalata sa kanya, baka lumaki kasi ang ulo. Hinaplos ko na lamang ang pisngi niya at saka humalik sa kanya, Papa Dudut. Niyakap niya ako at saka hinalikan sa noo. Sa ganong posisyon ay nakontento na ako. Masaya pala talaga ang pakiramdam na may nagmamahal sa iyo. Kung napaaga lang sana ng dating si Ruel, sana mas mahaba pa ang pagsasama namin. Pero naisip ko na tama lang ang pagkakataon na dumating siya sa buhay ko. Dahil baka kung mas maaga ko siyang nakilala ay baka hindi pa handa ang puso ko noon. At baka naitaboy ko pa siya. Ganon din siya sa akin. Nasabi niya na matagal siyang nawala ng gana sa relasyon after ng hiwalayan nila ni Marilyn. Hindi siya nakipag-date hanggang sa tingin lang siya sa mga babae noon dahil nakafocus siya sa mga anak nila ni Marilyn. Kaya kung sakaling nakilala rin niya ako ng mas maagay baka hanggang tingin lang ang inabot ko sa kanya, Papa Dudut. Baka hindi siya nag-isip na lapitan ako at kausapin. Kaya naisip ko na tama lang ang timing. Magaling talaga si Lord pagdating sa timing, Papa Dudut. Kaya buong puso ang pasasalamat ko sa kanya dahil pinaubaya niya sa akin ang lalaking magbabalik ng pag-ibig sa puso ko. Mabilis lang ding lumipas sa mga araw, sa isang iglap ay umabot na ng 1 taon ang relasyon namin, Papa Dudut. Dahil yon ang unang taon namin bilang magkasintahan ay plinano naming maigi ang selebrasyon namin. Nagplano kaming kumain sa coffee shop kung saan kami unang nag-date.
Iniwasan namin ang lugar na yon para ireserba sa unang anibersaryo namin. Ang mga damit na suot namin sa unang pagkakakilala namin ang siyang napili rin naming isuot sa anniversary date na yon. Walang kasing saya ang puso ko. Umabot na kami ng 1 taon, Papa Dudut. Naiinis ako. Bakit? Iba yung kulay ng lipstick ko ngayon sa lipstick na ginamit ko nung una tayo nagkita. Huwag mo nang problemahin yun. Di ko naman pansin. Gusto ko kasi lahat ng kolorete sa mukha ko hanggang sa panty ko nung unang pagkikita natin gamit ko ngayon. Parehas ba yung panty na gamit mo noon at ngayon? Oo naman. Medyo masikip na nga lang. Kaya huwag tayong kakain ng marami mamaya Baka sumikip lalo. Bakit naman sisikip? Ang sexy mo kaya. Parang mas sumeksi ka nga ngayon kesa noon. Kapisil nga ng abs. Che! Kung kasali sa Olympics ang pangbobola, baka gold medalist ka na. Seryoso naman ako Ang sexy mo kaya. Pahawak naman ng tiyan na flat. Hindi na nga flat. Pinataba mo ko. Lagi kasi tayong lumalamon. Ikaw tong laging naglalambing ng pagkain sa akin. Dapat kasi hindi ka pumapayag. Ang hirap humindi sa'yo Pakis nga. Naku, mamaya na. Ireserba mo sa coffee shop. Doon tayo mag-kiss para ma-post ko sa Facebook. Ruel? Ruel, kinakausap kita. Sorry. Binasa ko lang yung text ni Marilyn. Binati niya ba tayo ng happy anniversary? May sakit siya. Mataas ang lagnat. Ay, ina-update ka pa rin ng ex mo? Di sana all. Hindi sa ganun. Nakikiusap siya. Napuntahan ko silang mag-ina sa bahay nila. Ha? Anniversary natin ngayon. May sakit kasi si Marilyn. Kaya gusto mo siyang alagaan? Wala kasing mag-aalaga sa anak namin. Alam mo namang special child yung anak namin. Oo nga pala. Sorry. Nadala lang ng emosyon. Kailangan ko nang pumunta ron ngayon. Kasi sinusumpong na naman daw yung anak namin. Ganun lagi kapag hindi nakakandong ni Marilyn. Teka paano yung anniversary natin? Ganito na lang. Dadaan lang ako ron. Tapos susubukan kong maghanap ng pwedeng magbantay sa kanilang pareho. Tapos saka na tayo mag-celebrate ng anniversary natin. Ayos ba? May makukuha ka kayang magbabantay? Marami naman akong pamangkin. Papakiusapan ko na lang. Tutal, linggo naman at wala silang pasok. Pwede bang sumama ako sa'yo papunta sa bahay ng ex mo? Hindi pwede. Bakit naman? Baka malito at magpanik lalo yung anak ko. Okay. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala rin naman kita sa kanya. Yung kalagayan niya lang kasi ngayon, medyo alanganin. Dahil sinusumpong na naman. Kapag kalmado na siya, ilalapit ko na siya sa'yo. Okay. Sige na, pumunta ka na para makabalik ka rito agad. O sige, salamat ha. Happy anniversary. Babawi ako. Happy anniversary din. Nagmadali nang lumabas si Ruel para puntahan sina Marilyn at ang kanilang anak. Naiwan akong nakaupo sa may sofa at parang hindi makagalaw dala ng lungkot na humalo sa selos. Pinilit kong intindihin ang kalagayan ni Ruel. Masakit sa akin na hindi kami makakapag-celebrate ng unang anniversary namin, pero mas kailangan siya ng anak niya. Wala rin naman akong magagawa. Ang sama ko namang tao kung pipilitin ko si Ruel na unahin ang selebrasyon namin kesa sa anak niya. Kaya lang ay hindi ako mapakali noon. Panay ang tingin ko sa cellphone ko sa pag-asang mag-update na si Ruel para sa date namin. Kaya lang ay inabot na ng ilang oras pero wala pa rin. Tinawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Pagkatapos noon ay nag-text si Ruel at sinabing wala pa siyang nakukuhang magbabantay kina Marilyn. Mas lalo akong nalungkot, Papa Dudut. Nagugutom na ako noon pero ayokong kumain dahil umaasa akong makakasabay ko pa si Ruel.
Bandang 6:30 na ng hapon nang tumawag si Ruel at humingi ito ng pasensya sa akin at sinabing alanganin na siyang makahanap ng magbabantay sa mag-ina niya. Kaya ron daw muna siya magpapalipas ng gabi at babalikan niya ako bago maghating gabi para mag-order na lang daw kami ng kakainin para makapag-celebrate pa rin kami ng anniversary namin. Doon ako naiyak, Papa Dudut. Nag-thumbs up na lamang ako at hindi na rin siya sumagot pa dahil mukhang naging busy na rin siya sa pag-asikaso kina Marilyn, Papa Dudut. Nagmadali akong lumabas ng bahay at sumakay na ng taxi. Nagtungo ako mag-isa sa coffee shop kung saan namin plano mag-celebrate ng anniversary namin. Ang tagal naming plinano yon pero hindi pa rin natuloy. Mag-isa ko na lamang tuloy na sinelebrate ang anniversary namin sa lugar kung saan kami unang pinagtagpo ng tadhana. Napakasakit sa pakiramdam na mag-isa lamang ako doon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan naming bumawi ni Ruel ng pagkatapos ng insidenteng yon. Nag-date kami kinabukasan after ng anniversary namin sa coffee shop na yon pero hindi na ako masaya. Nawala na po yung excitement. Hindi ko naman yon pinahalata sa kanya pero sa loob-loob ko malungkot ako at nakakaramdam ng galit. Hindi ko lang talaga masabi sa kanya dahil baka magmukha akong masama, Papa Dudut. Hindi na nawala sa isipan ko si Marilyn. Hindi ko pa siya nakikita sa personal pero na-stalk ko na ang Facebook niya. May kaunting kurot dahil hindi pa rin pala nagdi-delete ng pictures nila si Ruel, itong si Marilyn. Nakita ko tuloy kung gaano sila kasweet nung silang dalawa pa, Papa Dudut. Hindi tuloy nakatulong sa nararamdaman kong selos yon. Mas lumala pa. Hindi naman ako selosa, hindi nga ako nakakaramdam ng selos sa una kong asawa. Pero itong si Ruel, pakiramdam ko oras-oras ganado akong magselos. Ganon ako ka-invested sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Hindi na ako mapakali at gusto kong malaman kung totoong wala nang namamagitan kina Marilyn at Ruel. Hindi ko na rin kasi magawang tanungin pa si Ruel dahil napapansin kong na-stress na siya sa kakatanong ko tungkol kay Marilyn. Kaya naman ako nang gumawa ng paraan para makilala ang ex-wife ni Ruel. Isang araw ay pinuntahan ko siya sa bahay nila, Papa Dudut. Alam ko na kung saan nakatira si Marilyn dahil pasimple ko yung inalam kay Ruel. Wala namang kamalay-malay si Ruel na pupuntahan ko pala yon. Sinugod ko ang bahay kahit wala naman akong ibang magandang dahilan para gawin yon. Gusto ko lang makaharap si Marilyn. Gusto ko lang ding malaman kung dapat ba akong makampante sa relasyon namin ni Ruel. Nung nasa harapan na ako ng pintuan niya ay saka ako kumatok ng malakas. Dala marahil ng nerbiyos kaya napalakas ang katok ko. Mabilis naman akong pinagbuksan ng pintuan ni Marilyn, Papa Dudut. Ano yun? Ako nga pala si... Hilda, Kilala mo ko? bakit naman hindi ko makikilala ang girlfriend ng ex-husband ko? Mali ata na pumunta ako. Pasensya na sa istorbo. Babae rin ako. Alam ko kung bakit ka nandito. Pasok ka. Kakasalan ko lang ng kape. Gusto mo ba? Mukhang paulan din naman. Sige, makikikape na rin. Pasok. Salamat. Ang lawak pala at ang linis ng bahay mo. Salamat. Pamana to sa akin ng magulang ko. Dito kami tumira ni Ruel nung mag-asawa pa kami. Maupo ka. Mas malaki tong bahay mo kaysa sa tinitirhan ngayon ni Ruel. Nasabi nga niya. Nung umalis nga siya rito at lumipat ng bahay, nanibago raw siya. Pero mukhang nasanay na rin siya ngayon sa studio type apartment niya.
Konti lang din naman kasi ang gamit niya. Masaya na yun na may kama at TV. Naku, sinabi mo pa. Kung hindi pa ako dumating sa buhay niya, hindi pa siya bibili ng mga plato at ibang kubyertos. Mabuti pala't dumating ka sa buhay niya. Hindi ko nga napilit na kunin niya na lang yung mga plato at baso na niregalo sa amin nung kasal namin eh. Di raw niya kailangan kasi umu-order lang siya palagi. Oo nga pala, kinasal kayo. Pasensya ka na kung hindi pa kami annulled ha. Ewan ko kung nasabi na sa'yo ni Ruel na sinimulan na namin dati. Kaya lang, nagkaroon ng problema sa kalusugan ng anak namin. Kinailangan namin ng malaking halaga para sa maintenance niya. Kaya hindi na muna namin tinuloy yung annulment. Pero wag ka mag-alala. Nagsabi naman na siya sa akin na gusto niya na ulit ituloy. Talaga? O di ang saya mo. Ito lang ba ang kailangan mong marinig para mapanatag ka sa relasyon niyo? Medyo. Wag ka nang mahiya. Ganyan din naman ako sa naging karelasyon niya bago ako. Pinagselosan at pinagdudahan ko rin. Kinausap ko yung babae at naging okay naman. Nawala na yung alinlangan ko. Hindi na ako nagselos after nun. Kaya sinasabi ko sa'yo na iintindihan kita. Salamat ha. Medyo hindi lang kasi ako mapakali nung nagkalagnat ka at kinailangan kang puntahan ni Rowel. Nasabi nga rin niya sa akin yan. Alanganin siyang puntahan ako kasi anniversary niyo raw. Oo, nakahanda na kaming umalis nun eh. Pasensya ka na ha. Kung lagnat ko lang kaya ko sanang tiisin eh. Pero sinusumpong kasi yung anak namin. Hindi na ako mapanatag kaya nakiusap na ako sa kanya na puntahan ako. Naiintindihan ko. Nahiya nga ako nung nagkwento si Ruel eh. Pero pinagaan naman niya ang loob ko at sinabi niya na swerte siya sa'yo dahil naiintindihan mong bagahe at sitwasyon niya. Sinabi niya yon? Oo naman. Panay nga ang kwento niya tungkol sa inyong dalawa. Kaya napag-usapan na rin namin yung sa annulment. Huwag kang mag-alala. Gagawa kami ng paraan para matapos na yung annulment. Kasi mukhang balak ang pakasalan ni Rowel eh. Paano mo naman nasabi? Kasi sa'yo ko lang siya nakita na totoong masaya. Papa Dudut, totoong nag-init ang pisngi ko sa mga sinabi ni Marilyn. Dala ng hiya at dala ng kilig. Hiya dahil nagawa ko mag-isip ng hindi maganda tungkol sa kanila ni Ruel. Kilig naman dahil napatunayan kong mahal talaga ako ni Ruel. Nagkakwentuhan pa nga kami ni Marilyn tungkol sa relasyon nila ni Ruel at napanatag ang loob ko lalo't naramdaman kong wala na talagang pag-asa na magkabalikan sila dahil wala ng pagmamahal si Marilyn kay Ruel. Nalaman ko rin na nakikipag-date na si Marilyn pero hindi muna seryoso. Hindi rin kasi siya mapakali kung tama ba na makipagrelasyon siya dahil baka hindi yon matanggap ng anak nila. Napatanong tuloy ako sa kung paano ang magiging sitwasyon ko sa anak nilang dalawa. Nakiusap naman si Marilyn sa akin tulad ni Ruel na kapag stable na ang kalagayan ng anak nila ay pwede na akong iharap at ipakilala. Naintindihan ko naman yon. Hindi madali para sa mga magulang na ipaliwanag sa kanilang anak na hindi na sila buo bilang pamilya at merong bagong mga karelasyon ang kanilang mga magulang. Nagpaalam na rin ako kay Marilyn nang marinig kong umiiyak na ang anak nila. Nagmadali na akong umalis. Nang hinatid na ako sa pintuan ni Marilyn ay inabot nito ang cellphone number niya sa akin. Sinabi niya na lumabas naman daw kami minsan para mas makilala niya ang bagong stepmom ng anak nila ni Ruel. Napangiti ako at tinanggap ang kanyang cellphone number. Pagkatapos noon ay naging regular na kaming magkausap ni Marilyn. Panay lang ang kantsawa namin tungkol kay Ruel. At napag-uusapan din namin ang tungkol sa kanyang anak. Masaya siya na may nakakausap siya tungkol sa anak niya. Natuwa naman ako at pinagkakatiwalaan niya ako pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut. Bihis na bihis ka. Bakit ngayon lang kita nakitang nagsuot ng sexing bestida? Siguro may katagpo kang lalaki, no? Loko, masama bang mag-ayos?
Huwag mong sabihin sa aking matutulog ka na sa ganyang itsura. Kasi tatabihan talaga kita. Che! Seryoso nga. Pwede ko i-cancel yung inuman namin ng mga katrabaho ko. Makakadal lang kita sa kama. Ituloy mo na yan. Matagal ka na rin hindi lumalabas kasama mga katrabaho mo. Para namang tinataboy mo ako. Tinataboy talaga kita. Kasi meron kang katagpo. Kaya nagpaganda ka ng ganyan. Hindi bagay sa'yo magselos, umayos ka. Sino ngang kakatagpuin mo? Hindi mo pa sinasabi sa akin. Ex mo yan, no? Wala akong ibang nakarelasyon maliban sa'yo at sa namatay kong asawa. Anong ex ang sinasabi mo riyan? Baka lang kasi may di ka nakikwentong ex. Nakwento ko na sa'yo lahat, no? Bakit di mo makwento sa akin kung sino yung kakatagpuin mo? Ayan na siya, kumakatok na. Teka at pagbubuksan ko lang. Marilyn? Hello, Roel. Anong ginagawa mo rito? Siya ang katagpo ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagsuot ng pulang bestida. Kay Marilyn nagpaganda ka? Bakit, Hilda? Hindi ka ba nagpapaganda para kay Roel? Malimit. Kapag may kailangan lang ako sa kanya. Bakit niyo ako pinagkakaisahan? Kasi ganun ang gawain ng mga mag-BFF. At magkaibigan na kayo nang di man lang sinasabi sa akin? Kailangan ba? Oo. Kasi boyfriend mo ako at ex-husband ako ni Marilyn. Di pa rin counted. Saan kayo pupunta? Saka paano yung anak natin? Nasa pamangkin ko. Siya na munang nag-aalaga. Hindi na kita nasabihan kasi gusto talaga kitang sorpresahin ngayon. Planado namin to. Tinatraidor nyo na ata ako. Naku, last month pa. Last month pa kayo magkaibigan? Ang dami mong tanong, kaya kita iniwan eh. Ay, akala ko kaya mo siya iniwan kasi hindi siya magaling sa ano. Uy, anong hindi magaling sa ano? Sa pagtitiklop ng kumot. Ikaw naman, ano bang naisip mo? Alam mo, Hilda, awat na tayo sa pang-aasar dyan sa boyfriend mo. Alam mo namang pikunin yan. Namumula na nga yung ilong, oh. Ay, oo nga. Namumula nga lagi yung ilong niyan kapag napipikon na. Alam nyo, kung aasarin nyo lang tong ilong ko, mabuti pang umalis na lang kayo. Ang sungit? Sige na, alis na kami. Love you. Mas mahal mo na si Marilyn kaysa sa akin eh. Natotoo naman. Natatawa na lamang ako sa naging usapan namin ni Ruel at Marilyn. Walang ilangan, kahit nabigla si Ruel sa nalaman sa amin ay hindi naman siya nagalit. Siguro ay ayos din sa kanya na magkaibigan kami ni Marilyn para hindi na siya ma-stress kung pinagseselosan ko ba ang ex-wife niya. Nawala na lahat ng selos at duda ko mula nang nakilala ko si Marilyn. Mula nung naging kaibigan ko siya ay napansin kong marami kaming pagkakaparehas sa mga gusto at ayaw. Kaya naman mabilis lang din talaga kaming nagkasundo. Kaya napadalas na rin ang pag-chat-chat namin sa bawat isa. Minsan nga ay nakakalimutan ko nang replyan si Ruel dahil katsikahan ko si Marilyn. Madalas na rin akong lumalabas ng bahay kasama si Marilyn. Doon nanibago si Ruel. Alam niyang hindi ako palalabas na tao maliban na lamang kung may importanteng okasyon. Hindi naman masamang bagay yon. Masaya nga ako na nakakahinga na ako sa labas, hindi tulad dati na hindi ako komportable. Dati kasi saglit lamang ako sa labas, pero noong nakakasama ko na si Marilyn, mas nag-e-enjoy na ako na maglamrienda. Ganon pala talaga kapag maayos at maganda ang kasama mo. Hindi na kasi kami lumalabas ng mga dati kong kaibigan. Dahil may mga pamilya na sila na kailangang asikasuhin, inigaya ko na si Ruel lang ang meron ako. Ganon din si Marilyn. Nasabi niya sa akin na bihira rin siyang lumabas-labas dahil natatakot siyang iwan ang kanyang anak sa iba. Pero naging masaya siya at mas relax mula nang lumalabas kaming dalawa. Malaking tulong daw ang pagdating ko sa buhay niya dahil kahit papaano ay nabawasan ang nararamdaman niyang lungkot at stress na nagmumula sa pag-aalaga sa kanilang anak ni Ruel, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papa Dudut, nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Marilyn. Nagtanong ako kay Ruel kung ayos lang ba sa kanya ang mga bagay na yon. Sinabi nitong wala naman daw problema sa kanya at masaya nga siya na nagkakilala kami at naging magkaibigan. Maganda raw yon para hindi na siya mahirapan pa sa sitwasyon ng anak nila. Nakilala ko na rin ang anak nila, Papa Dudut, pero ako na mismo ang nagsabi na huwag munang sasabihin na ako ang bagong karelasyon ni Ruel. Sinabi ko na ipakilala lang muna ako bilang isang kaibigan. Alam kong napanatag kahit papaano sina Marilyn at Ruel sa naging desisyon ko. Alam ko kasing hindi pa sila ganon kahanda para ipaliwanag sa kanilang anak ang relasyon namin ng tatay niya. Hindi rin naman isyo sa akin kung hindi pa ako makilala bilang karelasyon ni Ruel. Napamahal na rin ako sa anak nila, lalo't mabait ito at malambing. Parang nagsisi nga ako na hindi ako nagkaroon ng anak dahil parang gusto ko na, pero alam kong sa edad ko ay imposible na. Inayos na rin ni Marilyn at Ruel ang annulment nila, Papa Dudut. Mas lalo ako naging masaya, kahit mabagal lang ang usad ay walang problema sa akin. Ang importante ay inaasikaso na nila. Nagpautang na rin ako ng dagdag para sa gagamitin sa annulment dahil medyo may kalakihan ang kailangan nila. Alam kong kailangan din nila ng pera para sa anak nila kaya tumulong na rin ako. Total para sa akin ay isa na kaming pamilya. Ako, si Ruel, Marilyn at ang kanilang bibong anak. Masarap sa pakiramdam na nagkaroon ako ng pamilya. Hindi ko kasi agad naranasan yon noong namatay ng biglaan ng dating asawa ko. Hindi rin ako lumaki sa maayos na pamilya kaya kina Marilyn at Ruel ko totoong naramdaman ang pagkakaroon ng pamilya. Mas lalo tuloy tumibay ang friendship namin ni Marilyn. Sobrang komportable na kami sa isa't isa na kaya na namin magtanong ng mga hindi komportableng mga katanungan sa bawat isa. Magaling ba sa kama yung dati mong asawa? Talagang ganyan na yung mga tanungan natin ngayon? Maglilimang buwan na tayo magkaibigan. Ngayon pa ba tayo magkakahiyaan sa mga ganitong tanong? O sige, para matahimik ka na. Oo, magaling yung dati kong asawa sa kama. Tumbling kong tumbling. Ay, ang lala! Panigurado hindi ka napatumbling ni Ruel. Uy, paano mo alam? Hello! Ako ang unang nakatikim, di ba? Kaloka ka? Huwag mo itong masabi-sabi kay Ruel ah. Alam mo naman yun, sensitive pag-issue sa kama. Ay nako, alam mo bang idadagdag ko sana yung pagiging banu niya sa kama para mapabilis ang annulment namin? Kasali raw yun sa grounds for annulment. Hindi niya tinuloy yun? Syempre hindi. Masasaktan pagkalalaki niya. Alam mo naman ang Ruel mo, mabilis magdamdam. Alam ko na yan. Pero kahit mabilis magdamdam, madali namang pakisamahan. Totoo rin. Alam mo bang mas ka-close na niya yung mga kakilala ko kaysa sa akin? Kala mo laging tatakbong barangay captain eh. Hindi man siya gold medalist sa kama, pero gold medalist siya sa pag-aalaga. Alam mo, nung kami pa, busog sagana ako sa pag-aalaga niyan. Na-spoil ako masyado. Ultimo basong ginamit ko, ayokong hugasan kasi nasanay ako na siya laging nagtatrabaho all around sa bahay. Petics lang talaga ako dati. Ako nga pinaglalaba pa niya ng panty kapag natutulog siya sa bahay. Ang sipag niyan maglaba. Yung itim na panty ko, biglang naging puti. Ang importante, nilaban niya. Pero seloso siya ha? Hindi mo ba nahahalata? Kapag lagi lang ako nakatutok sa cellphone ko, iniisip agad niya na may kachat akong iba. Nagdadabog na yan. Ang di niya alam, ikaw lang yung kausap ko. Ay, ako naman, pinagselosan niya yung nagde-deliver ng tubig sa amin nun. Panay daw kasi yung tingin ko sa malabatong dibdib niya. Ay, hindi niya ako kinibo ng 2 araw. Hindi niya nilaban yung binabad niyang mga panty ko. Ay, naalala ko pala. Nagselo siya ron sa asawa kong namatay na. Kasi dinalaw ko nga nung death anniversary. Ang nakakaloka, alam mo ba? Sabi niya, baka nilalandi ko raw yung dati kong asawa sa puntod niya.
Ewan ko kung biro ba yun o ano. Pati patay pinagseselosan? Pero kasi kung magaling sa kama gets. Grabe kung ano-ano mga pambabackstab na ang ginawa natin kay Ruel. Panigurado kung nasan man siya ngayon, dumudugo na ang dila niya sa kakakagat. Masakit din pala mga gat yan si Ruel ha. Ingat ka. Baka may rabies. Kinagat ba naman ako nun sa hita? Nanggigil sa akin Kinagatin niya ako pero sa tenga. Paborito kasi niya ang tenga ko. Kulang na lang suka, papasa na atang inihaw. Ganyan lang talaga siya, magpakita minsan ng kilig at pagmamahal niya. Isipin mo na lang, kapag madiin ang kagat niya, ganon din kadiin ang pagmamahal niya. Diniinan ba niya yung kagat sa hita mo? Halos 3 linggo bago nawala yung pasa at sugat. Buti na sabi mo yan. Mag-iingat na ako sa susunod. Hilda, thank you ha. Para saan? Sa pagkakaibigan. Hindi lahat pwede sa ganitong friendship. Pero tayo na itawid natin. At itatawid pa natin hanggang forever! Naiyak ako habang nag-uusap kami ni Marilyn. Kahit balahura ang pinag-uusapan namin at walang preno ay ayos pa rin. Ganon kami katotoo sa mga usapan namin at sa mga sarili namin. Isang bagay na na-appreciate ko kay Marilyn, Papa Dudut. Kaya kong magpakatotoo sa kanya at hindi ko kailangang itago kung sino at ano ako. Ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Kaya kaming dalawa ang naging sandala ng bawat isa lalo na kapag na-stress na kami sa buhay. Hindi naman ako pinagbawalan ni Ruel. Suportado talaga niya ang friendship namin. Kahit madalas, mas nakakasama ko pa si Marilyn kesa sa kanya. Paminsan-minsan nagsiselo si Ruel dahil mas marami akong oras para kay Marilyn pero pinaliwanag ko naman sa kanya na nananabig ako sa feeling na meron ulit kaibigan. Para akong bumata at para akong bumalik noong college ako. Hanggang isang araw ay naputol na lamang ang komunikasyon namin ni Marilyn. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot. Inaaya ko siyang lumabas pero hindi rin siya nag-reply. Tinanong ko si Ruel pero maski siya ay walang alam sa nangyayari kay Marilyn. Tinawagan din siya ni Ruel pero hindi rin ito sumasagot. Kaya naman minabuti kong puntahan sa bahay niya. Gusto kong samahan noon si Ruel pero sinabi kong mas magiging komportable si Marilyn kung ako lamang ang pupunta. Baka kasi may pinagdadaanan ito at alam kong sa akin siya komportableng magsabi noon. Nag-half day na lamang ako sa trabaho para mapuntahan siya. Nakailang katok ako sa pintuan niya pero hindi siya sumasagot. Umikot ako sa bahay niya para puntahan ang bintana ng kwarto niya at doon ako kumatok. Andun siya. Nagkukulong. Napilitan siyang lumabas para kaharapin ako. Binuksan niya ang pinto ng bahay at pinapasok ako sa loob, Papa Dudut. Nabahala ako sa itsura niya nang makaharap ko na siya. Kumusta ka? Ito. Ito? Anong ibig mong sabihin ito? Kung anong nakikita mo sa akin, yun na yun. Nakikita kong hindi ka pa naliligo at nagsusuklay. Tama. At mukhang walang tulog. Tama ulit. Nag-aalala ako sa'yo. Kami ni Ruel. Hindi ka sumasagot sa mga tawag at chat namin. Kung hindi ako sumagot, ibig sabihin ayokong may makausap sa inyo. Hindi ko alam kung bakit inulit-ulit niyo pa ang pagtawag sa akin Hindi ba halatang ayokong pakiharapan kayo? Pero kaharap mo na ako ngayon. Kasi napilitan ako. Halos basagin mo na yung bintana ako sa kwarto sa kakakatok Sorry pero hindi lang kasi ako mapakali na walang balita sa'yo. Akala ko kung ano na nangyari Asan ang anak mo? Nasa kapatid ko. Bakit nandun? Alam ba ni Ruel? Huwag mong sasabihin sa kanya. Bakit naman hindi? Anak niyo yun. Hindi niya pwedeng malaman. Bakit? Nag-aalala na talaga ako sa'yo, Marilyn. Hindi mo kailangan mag-alala. Kailangan mo lang tumahimik. Huwag mong sasabihin na ganitong itsura at kalagayan ko kay Ruel.
Pwede ka naming tulungan. Andito lang kami. Pwede naman ako maging totoo sa'yo, no? Oo naman. Dati pa naman eh. Alam mo bang naiinis ako sa'yo? Bakit ka naiinis sa akin? Kasi buo ang atensyon na naibibigay sa'yo ni Ruel. Mula nung naging kayo, nabawasan na yung oras niya sa aming mag-ina. Mahal mo pa rin ba si Ruel? Hindi na. Pero kailangan ko siya. Para sa anak namin. Hindi naman niya kayo pinababayaan, di ba? Saksi ako. Nakikita ko sa tuwing inaalalayan niya kayo mag-ina. Hindi mo kailangan mainis sa akin dahil lang sa pakiramdam mo na aagaw ko si Ruel sa inyo. Hindi totoo yun. Kung tutuusin, dagdag pa nga ako para masuportahan ang anak mo. Yun nga eh. Alam kong hindi totoo yun, pero pinaniniwala ako ng utak ko na totoo lahat. Naiinis ako sa utak ko, naiinis. Sige, iiyak mo lang. Mamaya mawawala na yan. Ilang linggo ko nang hindi nakakasama ang anak ko. Hinahanap na raw niya ako, sabi ng kapatid ko. Pero hindi ko siya kayang makita. Nagugulahan na ako, Marilyn. Ano ba talagang nangyayari? May lupus ang anak ko, Hilda. At kailangan niya ng mas matinding atensyon lalo't naaapektuhan ang kanyang kidney at atay. Sabihin natin to kay Ruel. Pagtutulungan natin ang pagpapagamot sa anak niyo. May naitabi akong pera. Gagaling din ang anak mo. Ang sakit na hindi pwedeng mabuhay ng normal ang anak ko. Bakit sa kanya binuhos lahat ng sakit? Anong nagawa namin ni Ruel para parusahan kami ng ganito? Wala rin akong maisasagot dyan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kailangan mong lumaban at magpalakas para may pagugutan ng anak nyo. Mas nauna pa akong nanghina kaysa sa anak ko, Hilda. Hindi ko na alam ang gagawin. Nung kami ni Ruel, wala akong problema masyado dahil siya ang umaasikaso ng lahat. Magtulungan tayo. Andito lang ako. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Gagawin ko para sa inyo ng anak mo. Talaga? Lahat? Oo. Ibalik mo na sa akin si Ruel. Parang awa mo na. Kailangan namin siya. Ipaubaya mo na siya sa akin, Hilda. Marilyn, hindi naman ata tama yung hinihingi mo. Mas malakas ka kaysa sa akin. Kaya mo kahit wala si Ruel sa tabi mo. Hindi mo ko katulad. Mahina ako. Kailangan kong magpaalalay sa kanya. Parang awa mo na. Ibalik mo na siya sa akin. Papayag naman si Ruel eh. Para sa anak namin. Para sa pagkakaibigan natin. Magpaubaya ka na. Lumuhod sa harapan ko si Marilyn at nagmamakaawa habang umiiyak. Hindi na rin ako makagalaw noon at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya para mapakalma siya at matauhan sa mga sinasabi niya. Alam ko namang dala lamang ito ng kalungkutan kaya gano'n ang mga sinasabi niya. Sinubukan ko siyang pakalmahin pero tinataboy niya ako. Pinagbantaan din niya ako na huwag makakarating kay Ruel ang napag-usapan namin. Hindi ko na alam ang gagawin noon. Hindi ko siya kayang iwan sa sitwasyon niya pero natatakot naman ako para sa sarili ko. Sa huli ay pinagtulakan niya akong palabas. Sinubukan ko pa siyang tawagan para pakalmahin pero pinatay na niya ang cellphone niya. Nung nakauwi na ako ay nakatanggap ako ng tawag kay Marilyn. Tinatanong niya kung napag-isipan ko na ba ang mga sinabi ko sa kanya. Natatakot na ako, Papa Dudut, sa tono ng boses niya lalo't sinasabayan niya ng iyak at tawa. Pinipilit niyang ipaubaya ko si Ruel sa kanya. Nagkunwari akong pumapayag na sa gusto niya at natuwa siya. Tinanong niya kung kailan ko pwedeng ihatid si Ruel sa bahay nila. Ang dami niyang sinasabi at mas lalo akong nag-alala na baka merong problema sa pag-iisip si Marilyn dala ng stress sa kalagayan ng kanyang anak. Sinakyan ko na lamang ang mga sinabi niya at kinuha ko na rin ng pasimple ang number ng kapatid niya na nag-aalaga sa kanilang anak. Sinabi ko ang sitwasyon. At kahit siya ay nabahala na rin,
Sinabi ko na rin kay Ruel ang mga nangyayari kay Marilyn. Pinag-usapan namin ang pwedeng gawin lalo't parehong kailangang bigyan ng atensyon si Marilyn at ang anak niya. Nakita ko kung paanong gumuho ang mundo ni Ruel sa mga nangyayari. Halos wala akong magawa sa sitwasyon nila. Gustuhin ko mang tumulong pero hindi ko alam kung paano. Sa tingin ninyo, ano ba ang maiaambag ko sa sitwasyon ng mag-ina ni Ruel? Dapat ba akong makisali? Dapat ba akong manahimik? Naguguluhan na rin po ako. Sana ay magawa ninyong matulungan ang sitwasyon ko. Tiwala ako sa Barangay Love Stories at sa bumubuo ng Barangay LS 97.1. Kaya dito ko po piniling ibahagi ang aking kwento. Muli maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham at sa lahat ng inyong mga tagapakinig ngayong araw na ito. Ang inyong kapuso at kabarangay, Hilda. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.